walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyong fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman? Ako, eto, my God, sobrang pagod ko today. Ang dami namin ginawa sa school, nakakaloka. Kasi nga bukas na Children's Day namin. So yung mga bata excited at saka syempre makakakuha sila ng regalo mula sa amin. Pero yung regalo na kinuha namin ayun ay donasyon mula sa iba't ibang kumpanya na nilapitan namin. And then ayun, sa awa ng Diyos nagbigay naman sila. Kasi syempre madami kasi estudyante. Kumbaga parang ang goal kasi is mabigyan ang lahat ng bata ng regalo. Yung uuwi silang masaya. At grabe, ang lalaki ng mga teddy bear talaga ng mga, yung mga stock talaga na ibinigay ng mga kumpanya, yung mga stock toys, grabe talaga, as in talaga matutuwa talaga sila, sobrang. Tapos may mga bisikleta pa, may mga pagkain pa. Ako ang dinonate ko, scooter, tapos nag-donate ako ng bike, isang big bike. Tapos nag-donate din ako ng donuts. Ayun. Kasi sabing ganun, wag na daw ice cream kasi marami na daw nagbigay ng ice cream. Sabi niya, ang sabi nung director ko, bumili na lang daw ng donut. So, donut na yung binigay ko. So, yun. So, sana ma-enjoy nila. And then, may papakita ako sa inyo guys. So, ayan. Nakita nyo ba yan? Yung bag na yan. Ganito yung giveaway ko noong New Year doon sa mga co-teacher ko. So, yun. Ang ganda, di ba? Oo, ganyan. So, ang ganda niya, guys. Kahit ako natuwa. Tapos, ang nakakatuwa, guys, alam mo yon kasi, syempre, bawat teacher kasi may mga giveaway silang binibigay. Pero yung mga giveaway nila, nakakaloka naman. Yung mga putyo-putyo na ano. Pero kasi ako kasi, una ko na naisip itong bag na to. Tapos, lahat sila, ginagamit nila yung bags kaninang umaga, saka yung mga nakaraang araw. Kita ko talaga na gamit-gamit nila yung bag kasi meron akong binigay na color brown at saka color white. So, pinipili ko naman sila kung ano yung gusto nila. Tapos yun, yung iba, ganito yung pinili. Yung iba naman, color white. Tapos nakakatuwa lang kasi ginamit nila. Actually, mura lang yung kuha ko dito. It's 100 baht ang isa. So, yung 100 baht is equivalent ng parang 150. So, yon. So, binilan ko silang lahat, tig-isa. Kasi yun na yung giveaway. So, yon. Every New Year, ganun talaga dito. Yung parang may bibigay ka sa mga kasamahan mo. Kahit pwedeng mga keychain, pwede din yung mga medyas. Depende na sa'yo kung ano yung gusto mo, na-afford mo. Kaya lang kasi sobrang dami. Kasi sa school namin, 50 plus kami. So, dapat lahat mabibigyan mo sila. Ganon. At ito na nga, Diyos ko, may nagtatanong kasi sa akin. Sabing ganon, Mama Sam, tingin mo ba si Michelle D ay pwede natin tawagin na tunay na reyna ng Miss Universe? To be honest, ako para sa akin, yes. Siya talaga yung mako-consider mo na tunay na reyna ng Miss Universe. Kasi sa mga ganap ni Michelle D, talagang maluloka ka. Sobrang mula nung galing siya sa Miss Universe, pag uwi niya dito sa Pilipinas, sobrang grabe yung mga imbitasyon sa kanya, courtesy call, lahat. At hanggang ngayon, kahit parang tapos na yung 2023, talaga naman namamayagpag pa rin ang isang Michelle D. At hindi lang yon, naging singer na rin siya, di ba? May bago siyang career. So, yun yung maganda kay Michelle D kasi parang kinonsider talaga siya ng tao or ng lahat na isang Miss Universe. At masasabi ko, si Michelle D yung parang makikita mo talaga na panalo sa competition na to. Kahit wala siyang corona na Miss Universe, hindi napunta sa kanya yung corona na Miss Universe. Siya talaga, eto lang nung nakaraan, di ba, pumirma siya ng kontrata sa kanyang advocacy na autism, about autism. Ito lang, itong nakaraang araw, sobrang dun pa lang eh. Hindi lang siya ini-invite dahil meron siyang bagong project, hindi lang siya ini-invite dahil gusto siyang kumanta, hindi lang siya ini-invite dahil gusto siyang rumampa, ini-invite siya dahil
sa kanyang advocacy. At doon masasabi ko talaga, isang tunay na winner talaga si Michelle D. Kasi kahit tapos na yung Miss Universe, sa totoo lang, ayan, katulad niyan, may autism program sila. So, panalo dito si Michelle D. Kumbaga parang, wow, ang galing. Imaginein mo, hindi lang siya talaga basta-basta kandidata sa Miss Universe. Kumbaga, is siyang quality na beauty queen. Kumbaga, talagang may ginagawa talaga siya. Legit talaga. At yun para sa akin, matatawag mo na, ito dapat talaga yung pinanalo ng Miss Universe. Tingnan mo, yung nanalo Miss Universe ilang buwan na. So, it's almost a month. Pero wala ka namang nakikitang ganap sa kanya maliban doon sa mga interview, photoshoot. But yung advocacy, kamusta naman? Si Michelle D, may mga invitasyon mula sa ibang bansa. Tapos, ayan, interview, kaliwaan, courtesy call mula sa mga tapos ito pa yung kanyang advocacy, pinagpapatuloy niya pa rin. At kahit gaano siya ka-busy, may time siya para sa kanyang advocacy doon sa bilang isang Miss Universe Philippines. So, masasabi ko na ito yung quality talaga ng Reyna or ng Miss Universe na matatawag mo. Kasi talagang hindi lang siya basta-basta beauty, hindi lang siya basta-basta eksena. Masasabi mo na di kalidad na Miss Universe Philippines. Sa lahat yata ng Miss Universe Philippines, ito talaga yung quality is the best. Kasi parang, kay Larabia, ano ba ang nangyari after? So ngayon ba, naririnig pa ba natin yung mga advocacy nila? Sila Bea Alonso, Beatrice Luigi Gomez, sila Celeste Cortesi, di ba? Pero si Michelle D kasi, tapos na yung Miss Universe, as in talagang pinapirma pa siya ng kontrata doon para sa autism program, di ba? So doon, masasabi mo na, wow, Michelle, ikaw na, di ba? Talagang siya talaga yung pwede mo talagang tawagin na tunay na Miss Universe at tunay na Reyna. Tapos ikukumpara mo siya kala, ito na lang, kay Antonia, first runner-up sa Miss Universe. Yung top 5, may narinig ba tayo ng ginagawa nila mula sa kanilang advocacy? May nabalitaan ba tayo kay Miss Colombia? Ano bang ginagawa ni Miss Colombia ngayon? Wala naman, di ba? Kay Miss Puerto Rico, ano bang ginagawa ni Miss Puerto Rico? Wala din naman. Kung nakafollow kayo dun sa kanyang account, wala siyang ganap. So, dito kay kay Miss Australia, meron ba? Kay Miss Nicaragua, ano ba? 'Di ba? Na siya yung mismong title holder kay Antonia Porcel. Ano bang nakita ninyong ginagawa ngayon ni Antonia Porcel dyan sa social media? Kumbaga, parang sa 5 tinawag nila dito sa top 5 ng Miss Universe, ano ba ang quality ng mga to after? Ano ba yung mga ginagawa nila? At ano ba yung mga eksena nila? Nakatutok pa rin ba sila sa kanilang advocacy? Pinagpapatuloy pa rin ba nila yung ginagawa nila? Dito talaga masasabi ko nagkamali ang Miss Universe dito. Parang feeling ko, hindi nila kinilatis ng maigi yung bawat kandidata nila. Dito kitang-kita mo talaga na nagkaroon talaga ng bayasan. Kumbaga parang kung ano lang yung gusto nilang manalo. Kasi kung sasaliksikin mo, oo nga naman, ano nga naman ginagawa ng mga reyna nila? Yes, totoo, sumikat yung mga reyna nila katulad ni Antonia Porcel na naka-top 5 na naging first runner-up. Tapos, yung Nicaragua, ganun din, may mga interview dahil siya yung title ng Miss Universe. Pero the rest, wala eh. Wala ka nang marinig na eksena sa kanila. Pero si Michelle D, patuloy pa din talaga na lumalago ang kanyang advocacy, yung kanyang mga project, yung kanyang mga ganap, patuloy pa rin talaga na umiingay at pinag-uusapan. So, yun yung advantage ni Michelle D dito sa mga natawag nilang top 5 at nagginawa nilang Reyna. Kasi si Michelle D talagang legit. Nakikita mo na may ginagawa siya at nababalansi niya lahat. So, sabi ko nga, mali lang talaga ang Miss Universe organization eh. Hindi nila natutukan yung dapat tutukan at hindi nila nagawa kung ano yung dapat gawin. So, nag-focus sila doon sa sa maling atake, sa maling nag-focus sila doon sa ganda lang ng kandidata. Pero ang totoo, wala naman eh, 'di ba? Kung iisipin mo. So sayang lang talaga, sinayang nila. Sana sa susunod na taon yung organization tumutok talaga who's the best. Kasi parang feeling ko, pinakawalan ninyo si Michelle D, sinayang nila si Michelle D at
hindi nila nabigay yung tama para kay Michelle D. Sabi ko nga kahit man lang itinungtong nila sa top 5, at least matutuwa ka o yung top 5 candidates, di ba? Kaso hindi top 10 candidates pero ganito yung ginagawa. Naka-top 10 sa Miss Universe pero ang ginagawa ay dinaig pa ang reyna ng Miss Universe. So, doon sa part na yun, nakakalungkot, di ba? So, yon. Hay nako, talaga naman. Sana next time kasi kilalanin, kilatisin kung sino yung totoo na may advocacy at ano ba ang magiging benefit. Huwag tayong tumutok sa puro ganda lang at puro galing lang ng drama sa entablado, tapos after all wala naman, di ba? So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So keep smiling lang para lagi tayong maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.